dahilan ng pakikipagrelasyon mo kay Gabi, anak. Nakikiusap ako tapusin mo na. Hindi ko tatanggapin yan. Kung hindi ako ang dahilan, pag-isipan mo mabuti. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Oo naman. Parati mo naman pinaparamdam yun Ako, mahal mo rin din ba ako? Hintay mong sabihin sa'yo. Huwag ganon. I've always been there for you, Kate. Don't you care at all? I'm sorry. Pero hindi na kasi kaya ng konsensya ko eh. I trusted you! I trusted you! How? Why would you do this to me? Why? Tay, please let me explain. Let me go! Huwag mo akong hahawakan, ha? How could you do this to me? Ha? You know, I can't even look at you right now. Get out of here. Okay na. Tayo. Tayo na. Tayo na. Roxy, anak, tumatawag ang mami mo. Gusto ko daw makausap. Yaya, pwede bang mamaya na lang yan? Ma'am? Where are you? Ma'am, pauwi na po. Saan ka galing? Derma. Yeah, right. You come straight home, Roxy. Mag-uusap tayo. Ang dami ng tao, ha? Yeah. Good evening. Hindi ba? Are you okay? Yeah. Relax, you look like stressed, man. Relax, pare. Pare, ano pang gagawin natin dito? Huh? Anong gagawin natin dito? Relax, man. Relax. Hola, Sir Po. Come with me. It's okay, man. Relax. Hi. Sir Po. Hinahanap natin sa showbiz ang mga pangarap sa buhay. Yaman, kasikatan, pag-ibig. Pero sa dinami-daming pumasok dito, ilan lang ba talaga ang nagwagi? Lalo na sa pag-ibig.
Oo, dyan na lang. So, yes. Well, guys, I gotta go to the bathroom, so I just leave you guys for a while. Okay. Huh? Okay. Sir Paul, I see you around, huh? Sige ba? Take it easy, Paul. Bye, guys. Taga saang probinsya ka, Andy? Nueva Ecija po. Nakatapos ka naman. Opo, engineering. Eh, yun naman pala eh. Ba't ka nag-aartista? Actually, Sir Paul, nung una wala naman po talagang balak. Yun, nagmo-model-model, na-discover. Tapos, na-offeran ng mag-artista eh. Andito po. Eh, yung tatay mo, anong trabaho? Engineer po. Actually, nasa abroad nga po siya eh. Pag hindi ko po make up yung career ko, mukhang susunod ako sa kanya. Ano bang plano mo sa karir mo? Kahit yung madami mong project, kahit hindi naman po lead, basta regular. Hayaan mo. Tutulungan kita dyan. Kamusta naman ang taping niyo ng Pangako? Ayos naman po, ayos na ayos. Walang problema. Di ba pinalitan na yung direktor ninyo? Hindi na yung Baguette? Si Direct Tyke. Yes. Hindi naman kasi siya ang original na director nun eh. Alaga lang ni Ferds. May gagawin ka ba sa Thursday? Fashion show ng kaibigan ko. Fundraising event. Wala naman po. Free, yeah. Free naman po on Thursday. Nice. Ano yan, ha? May nilalandi ka na namang iba? Hindi ka pa rin nakontento dyan sa direktor mo? What's wrong with you? Ma, wala akong nilalandi. Kaibigan ko lang yun nasa picture. Oh, come on, Roxy. Alam ko yan. Alam ko yung mga kinikilos mo. Tell me, what will it take to make you stop, ha? Bakit mo ba ginagawa to? Hindi mo ba kami naiisip, ha? Kami ng daddy mo? Whatever you do, kami yung tinitignan. Whatever trouble you cause, kami yung pinagbibintangan. You have brought nothing but shame to this family. What have we done to deserve this from you? Wala ka na bang hiya? Ha? Wala ka ng pride? Sige na. Umakit ka na. Roxy, kain ka na. Kanina ka pa walang kain. Rox. Roxy? Rox! Mom! Mom! Mom, si Roxy po! Mom! Mom, si Roxy! Si Roxy po! Ano ba nangyayari? Si Roxy po! Ano? Si Roxy po! Roxy po! Yeah, I'll just see you there, okay? 30 minutes. Bye. Ano? Pupuntahan mo na naman yung kabit mo?
pababayaan makatulong si Roxy? Hello? Magnolia, I need your help. Si Roxy nag-overdose ng sleeping pills. I'm taking her to the hospital right now. You have to meet me there bago pa magdating ng mga reporters. Ikaw na bahala. No one should know why Roxy's there. And don't let them interview anybody from the hospital. Saving mo si Roxy! Mapapamayan, Roxy! Yaya, gisingin mo si Roxy! Ma'am, si Roxy! Roxy, ka matutulog mo! Wake up, Roxy! Roxy! Ba't ngayon mo lang ako ulit tinawagan? Sige. Sus, ang sabihin mo, nahanap ka na kasi ng iba. Miss ka na nga ng mami ko eh. Talaga? Kamusta mo naman ako sa kanya? Gagawa ka nga dapat ni mami ngayon ng burger, yung paborito mo. Actually, miss ko na yun. Miss ko na Uy, yun. Gab, hanap mo naman ako ng trabaho. Sure. Take care of it. Promise. Ano bang gusto mo? Kahit ano. Promise? Sige, sige. Tingnan natin, maraming mga bagong sitcom kasi yung lalabas. Baka pwede naman. Hello? Jesus here. Dito sa Rafaels. Ano ka ba? May kasama yung chika, si Gabi. Bago na naman. Nako. Ay, nako. Gera to, sigurado yan. Alam mo yun, ang tagal ko na sa Spotlight Agency. Lahat ginawa ko na para sa kanila. Tapos sobrang loyal ko pa, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako kinoconsider na primary artist nila. Alam mo, hayaan mo na sila. Eh, may kanya-kanyang paborito dun eh. Alam mo naman yun, di ba? Eh kahit na. Eh bakit si Kate nandyan? Ang bago-bago pa niya. Alam mo, minsan talaga parang ayoko na eh. Parang hindi talaga to para sa akin. Sarah, huwag kang ganyan. Nako, ang galing-galing mo eh. Madami nga nagtitiwala sa talent mo. Hintay-hintay lang. Oh, tingnan mo to. Bakit si Regine ang nandito? Di ba 1 taon na itong nawala? Bakit siya na naman nalaman nito? Eh, tita, alam niyo naman si Regine. Lakas-lakas sa management yan eh. Alam mo, dapat dito, lumilipat na lang sa ibang network. Kanina sa tindahan, pinag-uusapan siya ha. Hindi na nga siya kilala eh. At saka sawa na sila sa acting nito. May tama na, ma. Naagaw nga naman ako na eksena eh. Palibasa, nasa unang page pa. Tawa-tawa ka dyan. Roxy, please wake up! Roxy! Roxy! Here, please! Sa mga kaso pong ganito, intentional overdose po, ay kinakailangan po naming i-report. At hindi rin po ito masasagot ng insurance ng pasyente. I understand. But can you just list the causes? Food poisoning or something? We will keep her records strictly confidential. Huwag ka masyadong malikot, Roxy, ha?
Usually po, ma'am, sa mga cases po ng overdose, hindi po namin dinidischarge ang pasyente nang hindi po kumukonsulta sa psychiatrist. Meron po kaming in-house sa psychiatrist dito, si Dr. Domingo, which is papunta na po in a few minutes. Kung wala pa po silang psychiatrist, nais ko pong i-recommend sa inyo si Dr. Domingo. Magpahinga ka ng mabuti, ha? The working title of the soap is called Boy Anna. It's about this girl, si Anna, na pinanganak ng isang mentally impaired na nanay at isang abusadong ama. Bata pa lang si Anna, iniwan na siya ng nanay niya. Naiwan siya sa tatay niya na sooner or later, ni-rape din siya. Naging madalas yung pag-rape sa kanya, paghalay sa kanya ng tatay niya, at bumaba yung self-esteem niya, yung self-worth niya. Naramdaman din niya na napakababang uri ng pagkatao ang maging babae. So, tumakas siya sa tatay niya, nagpalit siya ng anyo, and she becomes a man. Ganda ng storyline, ano? Bagay na bagay sa'yo. It's a great acting piece. What do you think? Ganda nga. I mean, it's something na kakaiba sa mga mata ng Pinoy. Pero prime time to, di ba? Magagawa niyo ba yung mga rape scenes na ganyan? Ipapalabas ba yan? Si Direk Richard ang director natin. And malinis siya magtrabaho. Plus, I'm sure aalagaan ka nun. At saka management naman ang tututok dito. So, wala silang palalampasin na ganyan. May monitoring sila. Yeah, I guess. And they also asked me if you're willing to cut your hair short. Ha? Bakit? Eh, yung pinagbasihan ng storya, si Boy Anna, krukat ang buhok nun. No! Pwede naman mag-wig, di ba? Alam mo, they want to make it as realistic as possible. Eh, kung mahaba yung hair mo, tapos papatungan ng wig, edi yung pangit. That's stupid. I won't cut my hair. Eh di parang tinanggalan nyo na rin ako ng possible endorsement for shampoos. Okay. Okay. Do you have any other concerns? Cut off. I can't work past 2 a.m. Yan ang limit ko. You go past 2, I'm out of there. Eto na yung mainit na chika showbiz ngayon, pero sabi ng iba, has-has lang daw ang balitang to. Paano nga? Pinagtatakpan kasi anak ng sikat na superstar. Ang sikat ding bagetsing na ito. Hulaan nyo kung sino to. Na-overdose daw ang dalaging-ding na anak ng superstar dahil sa dami ng tinirang sleeping pills. O ano pang nangyari? Eh di, natenggang ngayon ang ginagawa niyang serye. At bakit? Ang sabi ng iba, in love daw. Naku po, mahirap na. Kaya ako, hindi na in love. Bakit? Wala naman magkakagusto sa itsura nito eh. Charing! Magbabalik pa kami mamaya. Marami pang showbiz, chika. My God, these people. Hello, Vivian. Ano ba klase pag-aalaga ginagawa niyo sa mga talents niyo, ha? Hindi niyo binabantayan. Kasi simple-simple na nga lang ng pinagagawa ko, eh. Bakit magkano pa bang kailangan niyo? Oh, nako. Dali na lang tayo, ha? Sinisiguro ko lang kasi na wala tayong may iiwang gamit. May tao yata. Tignan mo nga. Hello, Kate. Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Chine-check ko lang kung kamusta na kayo. Di ba dapat lang naman ako magka-interest sa'yo? At saka, after all, ang asawa ko naman ang nagbabayad ng hospital bills, di ba? Paalis na kami ng tatay ko. Ganun ba? Hello po. May sabihin lang po kay Kate, ha? I hope you don't mind. Have you heard the news?
Gabby is dating again. You know, yung boyfriend mo na asawa ko. Nagde-date siya ulit. Now, I wonder where that leaves you. Pauwi na kami. Kung nakaabala sa inyo ang anak ko, ako na humihingi ng tawad. Sana umuwi ka na rin. Hindi na mauulit. Sino naman kaya ngayon ang gagamitin mo? No, Benj, before anything else, it's good to see you here till December 31st, no? Thank you. Gandang balita yan, at least tayo pumalit. Pero, going back to the story, that hindi natin kasi may iwasan sa trabaho natin, may mga ganong pangyayari talaga na when you meet someone, tayo nilalapitan eh. And as much as I don't want to entertain them, andun eh. Especially when you go out of town, when you go out for small parties. You mentioned na ikaw nilalapitan. Pagka may mga ganyang balita, paano naman si Mrs.? Di ba nagagalit sa'yo? Hindi naman. Si Mrs. naman kasi, very understanding yan eh. Mapagbigay sa mga bagay-bagay. Mapagbigay sa kung ano meron siya. Sobrang pagiging understanding na. Kidding aside, just kidding. But ang akin, naiintindihan niya eh, yung sitwasyon natin na sa trabaho to talagang ando dun yun eh. Hindi natin may iwasan. I don't want to be plastic because it's there. Sa trabaho to, marami. We're actually exposed to girls. And hindi lang yun. Again, uulitin ko, tayo nilalapitan. So, mahirap eh. Mahirap. It's all up to us. Actually, Siya nilalapitan. Pero Kaya ang importante dito, Benj, before anything else, mahal ko ang asawa ko. Sa kanya pa rin ako umuwi at nire-respeto ko yun. Narinig po natin ang mga pahayag niya, pero may hanging question tayo. Sasagutin niya mamaya sa ating pagbabalik. Ilan na ba ang girls na lumapit sa kanya? Magbabalik po kami. Bibs, ano ba? Anong akala niyo sa akin dito? Ano bang akala nila sa akin dito? Nakabalandra ako dito. Wala akong sariling tent. Ano ba, Bibs? Gawa mo ng paraan yan. Ari, ano ba? Bibs, I'm telling you. Ano ba? Oh, hello. Ano ba tingin niyo sa akin extra? Ano ba? Excuse me. Ma'am, ito ba yung costume niyo? Ay, nako. Hindi ako magsusuot ng damit hanggat wala akong sariling tent. Ganun po ba? Sige, sabihin ko na lang po. Bibs! Gawa mo ng paraan to, Bibs. Gawa mo ng paraan to. Sumasakit ang ulo ko. Ano ba? Rolling! 5, 4, 3, 2, and action!
what do you think? Parang masyado pa rin siyang magaling. Hinahanap ko yung roughness. Yung dapat yung tipong hindi mo naman malalaman na siya talaga si Ana. Parang ganyan pa rin yung acting niya. Ayaw na tuloy sa kanya ng mga fans. She has to show something new. Yung mga fans, wala sa mga tirada niya doon. Hello, Roxy. Mrs. Perez, Dr. Domingo po. Hello, Dr. Domingo. Can we start now? Sure. Okay, I'm gonna ask you to leave the room, so baka mamaya di makapagsalita si Roxy kapag nandito ka na. Okay. Sige. Roxy, I'll just be outside if you need me, okay? I hope you understand. Thank you. So, how are you feeling, Roxy? I feel so ashamed of myself. Why? Ayoko lang makita ako ng ibang taong ganito. Tama si Mami eh. Wala akong ibang binigay sa pamilyang to kundi kahihiyan. Doc, I didn't want to kill myself. I just wanted the pain to go away. Gusto ko lang makatulog. Deep sleep. Hindi ka ba nakakatulog lately? Usually, kapag hindi nakakatulog, maraming iniisip. Maraming gumagambala sa isip mo. Do you want to tell me about it? I'm in love with someone. I never felt like this before. I never felt like I would need someone like this before. But now, I find myself wanting to have him back, wanting to love me. Maging proud man lang siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit I want it so much.
That's why I'm here. I will help you understand. Aalamin natin kung saan nanggagaling lahat ng ito. Ha? Be patient with yourself, Roxy. Dok, pakiramdam ko hindi na ako magiging okay eh. I'm so depressed right now that I don't even feel anything. Have you told anybody about this? Your mom or a friend? It's been a long time since I told my mom about what I feel tsaka kung ano yung mga nangyayari. Why not? Kasi hindi naman siya nagtatanong eh. Parang feeling ko, I'm alone in all this. Wala din naman siyang paki sa akin eh. But I miss her. Ever since I entered show business, it has always been about this image and what I should and shouldn't do. I'm so tired of trying to please her. Sino pa yung mahal ko? Yung pa yung ayaw sa akin. Saan po dito yung kwarto ni... never mind. Thank you. Direk, pasensya na niya dyan si Ma'am Dorina. Baka magalit sa atin. Kaya kailangan ko siya makausap. Direk, pasensya na talaga. Hindi talaga pwede. Kailangan ko siya makausap, Hindi Yaya, talaga please. magagalit si Ma'am Dorina. Ma'am, may I please speak to Roxy? No. Roxy, I need to speak Get out! I need to speak Roxy! Roxy, please! Roxy, I'm so sorry! Roxy, please, I need you! I didn't mean to hurt you, Roxy! Roxy, please!
Roxy, please, I need you! Roxy, I love you! Roxy! Roxy, please! Roxy! Roxy, come on! Roxy, please! Roxy! Roxy! Paano na naman nakalik yung impormasyong yon, Diego? Miss Vivian, of course naman, hospital kaya yun. Siyempre maglilik yun. Ang dami kayo nakakakita sa mga nautaws doon, no? Hindi na ako natutuwa eh. I'm so pissed na eh. Ginagawa na naman tayo tagalinis ng mga milagrong ginagawa ng anak niya. Hello? Yes, sir. Opo. Sayang naman po, sir, kung hindi matutuloy yun. Ang ganda pa naman ng storya, sir. Si Roxy? Oh my gosh. Sir, if you ask me, I'm really against it. Hindi pa niya kaya, sir. Hindi pa kaya ni Roxy. At saka nagpapahinga siya ngayon eh. According to her doctor, masyado siyang napagod dahil sa tuloy-tuloy na taping niya. Sir, what about Sarah? Bakit hindi? Mas malakas nga ang hatak ngayon kasi maganda yung image na change niya ngayon. Sexy image na siya ngayon. Why don't you give her a chance? Let her audition, sir. Opo. All right, sir. So? Gusto i-shelve yung boy Ana. Clearly, the project is not for Regine. Siyempre, ang next in line na naman yan, si Roxy. Si Roxy pa. Hindi bagay kay Roxy yun, no? Ay, nako. Ayoko na. Ayoko na. Bad vibes. Ayoko na. Correct. Yan. Hindi ko na kaya. Alisin natin yung mga bad vibes na yan, ha? Tama na to nasisira ang Nalagkit, Miss Vivian, kasi, kaya nga eh. Ba to? Patanggal na, please. Please. Ako din. Ang tension, ang wrinkles, ang hair ko, nauubos, nalalagas. Oh my God! Gusto na nila ako kuning leading lady ni Gabby sa bago niyang pelikula. Ano? Yung Mr. Pabling. What? What is Mr. Pabling? Yung title ng movie. I know. What does it mean? Pabling, parang womanizer, playboy. Ikaw na, kid, ha? Ano ako tinatawanan? Ano naman gagawin ko, Gino? No. It's okay, It's just work. Do it, you know? Ayoko nga siyang makasama eh. Ayoko siyang makita. No. Just look for the side, Like, it's work. Do it, man. Do it. Don't you need the money? Yeah. So, do it. I would do the same, too. Bakit hindi? Wala nang... Pero, madami ng tismis mamaya. But okay naman. Ano what your father said about this? Have you spoke to him or no? No. So, it's okay. Mahirap ng trabaho. Galing, ah. You know that. Ay, nako. Ako na nagsasabi sa'yo. Ang ganda-ganda ng role. It's the role that you've been waiting for. And you know what? They can't just cast anybody for the role. Ang hirap-hirap nun. They need a real good actress. Miss Vives, malayang mangyari yun. Hello, makasikit pa. Ako, magkakaroon ng sarili kong soap. Kate, puro ka Kate. Hindi bagay kay Kate. At saka, kay Gabi lang naman malakas yun eh. Sa management, hindi pa naman bilib sa kanya yung mga yun. Kaya ko ba yun? Kailan ka pa nagduda sa sarili mo? Siyempre, kayang-kaya mo yun. Tsaka tingnan mo, biruin mo, mag-change ka ng image mo, magmumukha kang lalaki. If ever, payag ka bang magpagupit? Asan yung crew cut? Oo naman. O di go na. Asin mag-audition ka na. You dress the role,
You buy a wig if you have to. Talagang galingan mo. Baka ito na kasi yung big break na iniintay natin. Sige na. Sige na. Saan ako bibili ng wig? Pati ba naman yan? Ako pang mag-iisip. Well, ako, I'm pretty much excited about it. Mr. Pabling kasi Oo yung naman, pangalan niya lang. syempre, kasi It's a comedy. yun, first movie ko Touch to on after comedy, nung tas yung Pangako. pagiging And big Pabling project rin, kasi di ako ba? Yung, hindi. parang yung mga William Martinez dati, di ba? Yung pagka-babaero niya, Andy hindi Santiago, naman. yung mga ganun. So, roughly ganun. So, I'm so much excited about it, working with the director. And of course, bagong producer natin ngayon. And, ayan, kasama natin si Kate Solis. And, any other questions? Thanks, thank you so much. I'll see you around. Yeah. I don't think I can make it today kasi mukhang maipit ako dito eh. But hopefully I can set up a meeting maybe tomorrow, 5. Pwede Wait pa tayo lang. mag-usap. I'm sorry. May press lang kasi akong... anyway, maybe we can set up a meeting tomorrow at 5. I'll work on it. That's right. Thank you. Group picture, group picture. Sa lahat ng tauhang umiikot sa telebisyon at pelikula, wala namang hindi nasusugatan. Yung mga hindi sanay, nagkakalat. Yung iba dyan may tagapaglinis ng kalat nila. Ang karamihan, sila lang. Atin-atin lang to. Hush, hush.